Pag-aaral sa adjustment sa sahod ng mga manggagawa ng gobyerno inaasahang ilalabas sa susunod na buwan. Mid-year bonus matatanggap na bukas. Panukalang gawing batas ang food stamp program dinidinig sa Kamara. Meralco customers may dagdag bayarin ngayong buwan ng Mayo. Sunod-sunod na yellow alert pwede ring maging dahilan ng dagdag singil sa susunod na buwan. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Good news sa lahat ng empleyado ng pamahalaan. Inanunsyo na po ng Department of Budget and Management na i-release na bukas ang mid-year bonus ng state workers. Samantala, inaasahan na sa buwan ng Hunyo ay ilalabas na ang ulat ukol sa naging pag-aaral kung magkano ang dapat itaas sa sahod ng mga manggagawa ng gobyerno. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Good news po! So tomorrow, ipapalabas na po ng, sa kanila na po ang cash. So tomorrow po, marireceive na po ng mga government employees ang kanilang 15, mid-year bonus yan. Mid-year bonus po. Matatanggap na bukas ng mga kawani ng pamahalaan ang kanilang mid-year bonus. Ito ang inanunsyo mismo ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amenah Pangandaman. Kabilang sa mga makakakuha nito ay ang lahat ng tinatawag na civilian government workers, maging regular, casual o contractual employees. Kasama rin ang military at uniform personnel. Ang mga kwalipikadong government employees ay makakakuha ng halagang katumbas ng kanilang isang buwang sahod. The mid-year bonus is equal to 1 month of basic pay of entitled government workers as of May 15. It is given to eligible personnel who have worked at least 4 months from July 1 of the previous year to May 15 of the current year. Samantala, ang bonuses naman ng mga nasa lokal na pamahalaan ay itatakda ng kanilang mga kinauukulan tanggapan. Samantala, suportado naman ng DBM ang pagtataas ng sahod ng mga kawani ng pamahalaan. Ayon sa kalihim, malapit nang ilabas ang resulta ng komprehensibong pag-aaral ukol sa potensyal na salary adjustment ng government workers. Posibleng ilabas ang final report nito sa susunod na buwan. Kung maalala nyo po, we provided 40 million pesos to GCG para po kumuha ng third party to study po kung ano yung amount, anong klaseng increase ang pwede natin ibigay at saka kung gaano po kalaki yung increase na ibibigay natin. So hopefully po, nagbigay na po sila ng midterm report. Hopefully by June, we'll have the final report po. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Target ipasa ng House of Representatives ang panukalang gawing batas ang food stamp program bago ang Sine Die adjournment o pagkatapos ng sesyon ng Kongreso. Layo ng programang bawasan ang insidente ng kagutuman sa low-income households sa pamamagitan ng pagkakaloob ng monetary-based assistance gamit ang electronic benefit transfer cards. Sa Hulyo, pasisimulan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na maipatupad ang programa sa buong bansa. Ito ang balita ni Rosa Licos. Ito ay isa sa napakahalagang bill dahil ngayon lahat nakakaramdam ng inflation. Pero naka-pilot program pa lang at objective namin is sana before the end of our session sa May 22 ay ma-aprubahan na to, this food stamp bill. Lusot na sa House Committee on Social Services ang panukalang gawing batas ang food stamp program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Layo ng programang bawasan ang insidente ng kagutuman sa low-income households sa pamamagitan ng pagkakaloob ng monetary-based assistance gamit ang electronic benefit transfer cards. 3,000 piso ang halaga ng food credits upang makabili ng gulay, bigas at iba pang pagkain ang isang household benefit
beneficiaries sa accredited retailers ng pamahalaan gaya ng small and medium enterprises, kadiwa stores at iba pa. Matatapos na ang pilot implementation ng programa kung saan nasa 3,000 ang inisyal na bilang ng mga benepisyaryong pamilya na kabilang sa pinakamahihirap na mga pamilyang Pilipino. Sa Hulyo, ipatutupad na ang food stamp program sa buong bansa kung saan nasa 300,000 pamilya ang target matulungan. Ayon sa DSWD, mas maraming makikinabang kung tuluyang maisa sa batas ang programa. Kanyang ultimate objective is to reduce the incidence of involuntary hunger. So definitely, kapag ito pong programa na ito ay successfully natin na ma-implement, malaki po ang tsansa na maibaba po nito ang ating ang kagutuman na na-experience ng ating po mga kababayan. Target naman ng Kamara na maipasa ito bago ang CND adjournment sa May 24, 2024. Ilang mambabatas naman na nagsusulong na pataasin pa ang assistance sa halagang 5,000 piso sa ilalim ng food stamp program. Gayunman, kinakailangan pa itong hanapan ng pondo. Yes, and that's why nag-move nga na itaas na 5,000. So ang aking nakikita is let's start at 3,000. I mean, para mas maraming matulungan, and ang kailangan talaga is mapondohan to ng appropriations. At kung walang pondo is pupunta tayo sa Ways and Means para humanap tayo kung saan natin makakakuha ng without increasing taxes na mapondohan itong napakahalagang bill. Para naman sa ilang kongresista, hindi maituturing na band-aid solution o pansamantalang solusyon ang food stamp program sa kahirapan at kagutuman sa bansa. 3,000 pesos is only supplemental. Kumbaga, hindi naman, we're not expecting that to actually cover yung meal expenses. Pangdagdag lang po. Of course, gusto natin mas marami, but that will depend on appropriations. We have to keep in mind that what they're targeting are food poor families. So, families who are otherwise unable to eat. Yun po siguro yung mahalaga. It's I don't want to call it a band-aid solution, but it's an immediate way to address an immediate pressing need. A cornerstone po ng policy ng government natin talaga ay social welfare, social amelioration. Superficial po in a way kasi immediate lang po siya, but we do believe, I think, that this would have long-term effects. Bukod naman sa mga low-income households, layon din itong matulungan maging ang mga magsasaka at maliliit na negosyante sa bansa. Ang titingnan kasi natin dito, nabibigyan ng gobyerno yung tulong yung mga nangangailangan. But on the other hand, the bigger impact there is yung binibilhan natin ay yung mga MSMEs, mga maliliit na negosyante, mga farmers, na yung kanilang produkto ay may mapupuntahan. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na wala silang ipinamimigay na cash assistance para sa mga graduating student. Sa isang pahayag, sinabi ng DSWD na peke ang kumakalat na post online kung saan nakasaad na magbibigay umano ng 5,000 pesos na cash assistance ang ahensya para sa mga estudyanteng magsisipagtapos ngayong taon. Muli ring pinapaalalahanan ang publiko na hindi hinihingi ng mga kawani ng DSWD ang personal na impormasyon ng ating mga kababayan dahil paglabag ito sa Data Privacy Act of 2012. Heads up mga kasambahay, inanunsyo ng electric company na Meralco na meron silang dagdag singil sa kuryente ngayong buwan ng Mayo. Nag-abiso na rin ng electric company na maaari pa itong masundan sa mga darating na buwan. Ito ang balita ni JP Nunez. Matapos ang halos na piso na bawas singil nung nagdaang buwan, tataas po ng 46 centavos kada kilowatt hour para sa buwan ng Mayo.
May dagdag bayarin na nag-aabang sa mga customer ng Meralco sa kanilang bill ngayong buwan ng Mayo. Ayon sa electric company, bunsod ito ng pagtaas sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Sinabi ni Meralco spokesperson Joe Saldariaga, kinakailangan nilang dagdagan ang supply mula sa spot market dahil sa taas ng demand noong nakaraang buwan. Umabot sa 2,400 megawatts ang naging demand noong Abril na nagdulot ng ilang araw na yellow alert at red alert sa Luzon grid. Kinailangan namin kumuha ng mas marami sa merkado. As you know, the supply situation in April was challenged not only on our side but in the entire grid. So kung hindi naman tayo kukuha sa merkado, baka kapusin naman yung ating supply ng kuryente. Nasa 92 pesos ang madaragdag sa monthly bill sa kuryente ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours. 139 pesos naman kung 300 kilowatt hours ang consumption. 185 pesos sa mga umaabot sa 400 kilowatt hours ang nagagamit na kuryente, habang 231 pesos naman kung 500 kilowatt hours. Samantala, ayon sa Meralco, dahil sa sunod-sunod na yellow alert ngayong buwan ng Mayo, pwede itong makaapekto para muling magkaroon ng dagdag singil sa kuryente pagdating naman ng buwan ng Hunyo. Kapag may alert levels, that simply means there is pressure as far as demand is concerned na nagkakaroon din ng impact sa presyuhan. Every time demand increases and there is a challenge in so far as the supply is concerned, we can expect prices to really be pressured to go up. Nagpaalala naman ang Meralco sa publiko hinggil sa pagpapalipad ng mga saranggola. Ayon sa Meralco, tumaas ang bilang ng mga kaso ng biglaang brownout o power service interruptions dahil sa mga saranggola na sumasabit sa mga poste ng Meralco. Mula sa 26 na napaulat noong 2023, umabot sa 40 mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Ayon sa Meralco, may mga insidente rin na may nakukuryente dahil pinipilit kunin ang mga saranggolang sumabit sa poste at sa kawad ng kuryente. Sa ganitong sitwasyon, wag na lang kunin ang mga sumabit na saranggola at itawag sa Meralco para walang mapahamak at maiwasan ang power service interruption. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binawi na ng Office of the Ombudsman ang ipinataw na preventive suspension sa 72 empleyado ng National Food Authority o NFA. Ito ang mga supervisor na una nang nasangkot sa umano'y anomalyang pagbebenta ng buffer stock ng NFA rice sa ilang traders. Paliwanag ng Ombudsman, hindi na kailangan pang ipatupad ang preventive suspension dahil nakumpleto na nila ang lahat ng mga dokumento at ebidensya kaugnay sa kaso. Dahil dito, pinababalik na sa kanilang posisyon at trabaho ang mga naturang supervisors na nakatalaga sa iba't ibang rehiyon. Sa ngayon, mayroon pang nasa 45 mga empleyado ng NFA ang nananatiling suspendido. Tutol pa rin ang ilang senador sa panukalang ibalik sa National Food Authority ang kapangyarihang mag-angkat ng bigas. Samantala, iba-iba naman ang saloobin ng ilang grupo ng magsasaka sa panukalang amyendahan ang Rice Tarification Law. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Tapos ngayon, gusto nila ibalik sa inyo yung power. We cannot agree to that talaga. Diskumpiyado pa rin ng ilang senador sa National Food Authority o NFA sa planong ibalik dito ang kapangyarihang magangkat ng bigas. Sa pagdinig ng Congressional Oversight Committee on Agricultural and Fisheries Modernization, naglabas ng hinanakit si Senator Cynthia Villar dahil sa ahensya. Ayon sa senador, hindi umano sila pinagbebentahan ng NFA bilang tulong sa mga nasalanta ng kalamidad. Ba't ayaw kami bentahan tapos sa trader nagbebenta? Kaya galit na galit ako sa inyo. Oo. Kasi bawal yun sa rice tarification law. Kung gusto ng President of the Philippines, kunin niya yung power, but not to NFA. Ngunit paliwanag ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, hindi rin naman nila gustong ibigay sa NFA ang buong emergency power para mag-angkat ng bigas.
kung kukumpitin natin yung international price ngayon tapos yung retail price, parang may konting kailangan natin magandang mukhang kailangan pakialaman para to keep the traders honest. The real intention is not to give full power back to the NFA, but use NFA lang as a conduit to operationalize certain moments of intervention, maybe once or twice a year. Gusto rin sana ng Department of Agriculture o DA na ibigay na sa NFA ang pagpaparehistro at pagbubentay ng mga warehouse o bodega ng bigas. Pero tutol din dito ang ilang senador. Yung mandato talaga nila, yung buffer stocking, hindi nila magampanan. Dadagdagan pa natin ng kung ano-anong kapangyarihan. DA na lang ang tumutok sa bodega. Tigilan na yan. Handa naman ang kalihim kung ipapaubaya ng mga ito sa DA. Kung ayaw nyo sa NFA, okay din sa amin na sa amin lang ibigay sa power to import as a last resort. Kung ayaw nyo sa NFA din ho, as long as bigay nyo sa amin and emergency power, that is fine with us. Sang-ayon din ang grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na hindi na kailangan bigyan ng dagdag na kapangyarihan ng NFA. Naniniwala ang grupo na hindi ang pag-amyenda sa Rice Tarification Law RTL ang magpapababa sa presyo ng bigas sa ngayon. Hindi dahil sa RCEP kaya nagkaroon ng mataas na presyo dahil sa world market price internationally tumaas yung presyo. Ayon po ako sa findings ng SINAG na walang kinalaman sa RTL ang pagtaas ng presyo ng bigas. Yeah. Kaya hindi ko maintindihan bakit pinapaspasan ang pag-amyenda nito. Mungkahi ng SINAG kung aamyendahan ng RTL, itaas dapat sa 30 billion pesos mula sa 10 billion pesos ang Rice Competitive Enhancement Fund o RCEF para palawigin sa mga magsasaka na nagsasaka ng 3 hektarya pababa ang makatatanggap ng cash assistance. Sagot naman ni Senator Villar. At problemahin nyo yung house kami. We're pro-farmer. Ewan ko sila. Ngunit para sa kilusang magbubukid ng Pilipinas, mas humirap lang ang mga magsasaka dahil sa Rice Tarification Law. Walang anumang pag-amyenda sa RA 11203 ang gagamot sa malalang danyos at pinsalang idinulot ng batas na ito sa kabuhayan ng mga magsasaka ng palay at ng buong industriya ng bigas sa bansa. Suwestro naman ng Federation of Free Farmers pagbutihin ang RCEF dahil hindi na talaga nakahabol ang lokal na produksyon sa lumalaking demand ng bansa. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Panibagong batch ng mga Chinese nationals ang ipinadeport na rin ng pamahalaan pabalik ng China. Kabilang ang mga ito sa nadakip sa ni-raid na Pogo Hub sa Tarlac na sangkot sa online scams. Samantala, may higit 4 na pang mga Chinese nationals ang hindi muna pinatapon pabalik sa kanilang bansa dahil may mabibigat na mga kaso pang kinakaharap dito sa Pilipinas. Ito ang balita ni JP Nunez. This is the 3rd batch ng deportation na ginawa natin. Sakay ng 4 na bus, alas 6 pa lang ng umaga kanina, inihatid na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang mga Chinese national sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport. 167 na mga Chinese nationals ang ide-deport ngayong Martes. Ito ang pinakamalaking batch ng deportee mula sa ni-raid na Pogo Hub na Zunyuan Technology Incorporated sa Bamban, Tarlac. Front ng mga banyaga ang pagiging customer service representative. Ngunit batay sa investigasyon, sangkot ang kanilang Pogo Hub sa mga online scam, gaya ng investment, love, at cryptocurrency scam. Bukod dito, ang iba sa kanila, undesirable alien, walang kaukulang dokumento gaya ng pasaporte at overstaying na sa bansa. May mga violations silang ginawa dito aside dun sa involvement nila sa scam hub operations. At yung iba naman, yung mga pinauna na natin, ito yung mga wanted criminals dun sa mga bansa nila. Ang Chinese government na ang magsasagawa ng paglilitis sa kanilang kaso.
Pagsakay pa lang ng eroplano kanina, mayroon ng representative ang Chinese Embassy na siyang mag-e-endorso sa mga deportee pagdating ng China. Pagdating sa China o dun sa bansang pinuntahan nila, hindi naman sila tinitreat as victims, iniimbestigahan pa rin sila, but most of the time they were treated as criminals doon sa mga bansa na babalikan nila. Samantala, meron pang nasa 40 mga Chinese nationals ang hindi pa kasama sa third batch ng na-deport ngayong araw. Ito yung mga nahuling involved sa ni-raid na pogo pero may mabigat na kasong dapat harapin dito sa bansa gaya ng illegal detention at human trafficking. Ayon sa PAOK, may papadeport lamang ang mga ito kapag napagbayaran na nila ang sentensyang ipapataw para sa mga kasong isasampa laban sa kanila. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinalakay ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang isang ospital na iligal umanong nag-ooperate at sinasabing may kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operator sa Pasay City. Ayon kay PAOCC Head Undersecretary Gilbert Cruz, dito umano nagpupunta ang mga nagkakasakit na POGO workers. Ngunit batay sa pagsisiyasat na pag-alaman na wala talagang nakatala na ospital sa naturang area. Natagpuan sa loob nito ang ilang gamot at iba pang medical supplies at equipment. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Jovic Bermas mula sa London, United Kingdom. Jovic, ngayong itinalaga bilang bagong Colonel-in-Chief ng Army Air Corps si Prince William. Ano ang mga inaasahang gagampanan niyang tungkulin? Yes, Monica, magandang gabi. Ang tungkulin ng isang Colonel-in-Chief tulad ng bagong posisyon na hawakan ni Prince William na isinali ng kanyang ama na si King Charles III kahapon ay largely ceremonial in nature. Ang posisyong ito ay magre-represent ng regiment sa mga official events. Isusulong din ito ang pagpapaigting ng ugnayan ng bawat miyembro. At bilang figurehead ng Army Air Corps, inaasahang susuportahan ni Prince William ang mga pamana at tradisyon ng Air Corps. At bilang figurehead nga at representative ng Army Air Corps ay gagampanan din nito ang mga halagang papel sa pagpapanatili ng moral ng mga tauhan na sa pamamagitan ng pagbisita sa mga base camp, paglahok sa mga ceremonial occasion at pagsali sa mga activities na may kinalaman sa Army Air Corps. Monica? Sige, Jovic, ibigay mo na ang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Isinalin na ni King Charles III sa anak na si Prince William ang kanyang mahalagang papel sa Army Air Corps. Ang posisyong ito ay hinawakan ng hari sa loob ng 32 taon. Ito ang balita ni Jack De Ocampo. I do hope you'll go from strength to strength in the future with the Prince of Wales as your new Colonel-in-Chief. The great thing is he's a very good pilot indeed, so that's encouraging. Formal nang ibinigay ni King Charles ang kanyang mahalagang gampanin sa British military sa panganay na anak na si Prince William. Sa isang seremonya kahapon, isinagawa ang symbolic handover ng baton ng hari bilang Colonel-in-Chief ng Army Air Corps sa bagong heir to the throne. Ito ay isang posisyon na hinawakan niya sa loob ng 32 taon. I did just want to say what a great joy it is to be with you, even briefly, on this occasion. But also tinged with great sadness after 32 years of knowing you all and admiring all your many activities and your achievements throughout the time that I've been lucky enough to be Colonel-in-Chief of the Army Air Corps. Pagkatapos ng event,
Agad na sumailalim sa briefing si Prince William sa kasalukuyang trabaho ng Army Air Corps at sinaksihan ang training at operational aircraft. Pinulong din niya ang aircrew at supporting ground staff. Dito, isa-isa niyang pinakinggan kung ano ang ginagawang trabaho ng bawat isa. Sa huli, umalis ng base si Prince William sakay ng Apache Capability Flight upang mas lalo pang maranasan ang capability ng equipment. Si Prince Charles ay may malakas na ugnayan sa Armed Forces na nagsilbi na sa Army bilang platoon commander sa The Blues and Royals bago natapos sa flying training sa Royal Air Force. Nagsilbi rin itong bilang isang piloto ng RAF Search and Rescue at gumugol ng 3 taon sa RAF Valley sa Anglesey, Wales. Jack De Ocampo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinahayag ng billionaire philanthropist na si Melinda French Gates na magbibitiw na bilang isa sa co-chairperson ng Bill and Melinda Gates Foundation. Inanunsyo niya ito sa isang pahayag sa social media platform X. Base sa post, sa June 7 ang huling araw nito sa foundation. Taong 2000 nang umpisahan ni Melinda ang foundation kasama ang dating asawang si Bill Gates, co-founder ng Microsoft. Isa ang Gates Foundation sa pinakamakapangyarihang grupo sa public health at gumagastos ng bilyon-bilyong dolyar taon-taon para sa mga inisyatibong ang layunin ay tugunan ang infectious diseases, kahirapan at climate change. Patay ang 8 individual habang nasa 60 naman ang sugatan matapos gumuho ang isang malaking billboard sa Mumbai, India. Nangyari ang insidente matapos ang pag-ulan at dust storm sa lungsod. Ayon sa pulisya, bumagsak ang billboard na may sukat na 70 meters by 50 meters at natabunan ang ilang bahay at petrol station. Nasa 20 hanggang 30 tao pa ang pinangangambahang naipit sa bumagsak na billboard at nagpapatuloy ang rescue operation. Napilitang lumikas ang libo-libong tao sa Western Canada dahil sa wildfire. Ang sunog sa Parker Lake ang umpisa ng wildfire season sa bansa. Nakuhanan ng matinding usok mula sa sunog sa isang motorway sa pagitan ng Northwest Territories at Alberta. Nagbabala na ang Canadian government na posibleng maharap ang bansa sa panibagong mapansalang wildfire season, lalo na't nakararanas ng mas mataas na temperatura sa spring at summer. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Westminster, London, United Kingdom. Ako si Jovic Bermas. Magandang gabi. Mahigit 24,000 foreign nationals ang nabigyan ng Bureau of Immigration ng student visa noong nakaraang taon. Kaugnay nito, siniguro ng ahensya na may mga hakbang silang ginagawa upang mabantayang mabuti ang mga dayuhang may hawak ng student visa. Sinuportahan din ng kagawaran ng planong paghigpit sa pagbibigay ng visa sa mga foreign national na nagbabalak pumasok sa bansa. Ito ang balita ni Jed Neresina. Kapag makita po natin na bagsak-bagsak yung estudyante, hindi po nag-aaral dito, o di kaya po hindi pumapasok consecutively for the semesters, we deny the extension of their visas and we order them to leave. Mahigpit na binabantayan ng Bureau of Immigration ng visa compliance ng mga dayuhang may student visa sa bansa. Sinabi ni BI spokesperson Dana Sandoval, hindi na binibigyang extension o kaya ay pinapauwi na nila ang mga dayuhan kung makitang bagsak ito o kaya di na nag-aaral o pumapasok sa klase. Paliwanag ni Sandoval na base ito sa nakuha nilang records mula sa paaralan kung saan nakatala ang nasabing mga dayuhan. Sa BI po, what we look at is visa compliance. We check po kung sila ay nag-aaral talaga dito sa Pilipinas through their records that the school is submitting to us.
2 hanggang 3 semester ang tinitingnan ng BI na basihan kung bibigyan pa ang mga ito ng extension sa kanilang student visa. Kasama rin sa minomonitor ng immigration ang records ng mga dayuhan kung may nalabag ba itong mga batas o kung sila man ay nagkaroon ng kaso habang sila ay nandito sa bansa. Also, we check their derogatory records kung itong mga ito ay may mga kaso or mga fugitives from justice. We see that through our database. Naniniwala rin ng BI na malaki ang maitutulong ng gagawing paghigpit ng visa issuance sa foreign nationals lalo na sa mga Chinese upang mabawasan ang mga iligal na pumapasok sa bansa. Actually, malaki po yung maitutulong na ito to add another layer of strong defense against illegal aliens or foreign nationals that might have a different intention of going here to the country. Base sa record, higit 3,000 foreign nationals ang di napayagan o nabigyan ng visa noong nakaraang taon. Ayon pa sa Bureau of Immigration, inaasahang magkakaroon ng assessment ang mga kasama sa Interagency on Foreign Students kaugnay sa issue ng seguridad sa mga estudyanteng foreign nationals sa bansa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handa ang Bureau of Immigration na isumite ang kopya ng travel records ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sakaling ito ay ipasubpina para sa investigasyon. Sa isang panayam, sinabi ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval na bunsod ng data privacy issue, hindi niya maaaring ilahad ang detalye ng travel records ng alkalde. Gayunman, handaan niya ang ahensya na isumite ito kung kinakailangan sa investigasyon. Dun sa ating centralized database, lahat po ng foreign nationals or Filipinos po, nakikita po natin ang travels doon po sa ating centralized database. While I am unable po siguro to share it on air because of data privacy issues, kung sakasakali po nakakailanganin ito for any kind of investigation, the Bureau naman po is willing to submit it po to the appropriate agencies once ipasabina po ito sa atin. Si Mayor Guo ay kasama sa mga iniimbestigahan ng Senado dahil sa hinihinalang kaugnayan nito sa ni-raid na Pogo Hub sa Bamban Tarlac noong Marso. Nauna nang pinabulaanan ng alkalde na may kinalaman siya sa operasyon ng naturang Pogo Hub. All set na ang civilian convoy na maglalayag bukas ng umaga sa West Philippine Sea mula sa Zambales. Bukod sa mga volunteer ng Atin Ito Coalition at mga media personnel, may 3 dayuhan din na sasama sa paglalayag sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Ryan Lacalale, live. Magandang gabi, Ryan. Ano ba ang magiging participation ng mga dayuhan na asama sa caravan at saang bansa ba sila galing? June, galing ng Sri Lanka, Indonesia, Japan at Sweden. Itong mga 3 hanggang 4 na mga foreign observer. Pero ang 3 lang yung sasama sa kanila doon sa civilian caravan. Layunin nito, June, na makita nila, maobserbahan nila ang tunay na kalagayan sa West Philippine Sea at para hindi masabing bias itong gagawing civilian caravan bukas. Sinabi ng co-convenor ng Atin Ito Coalition na si Rafaela David na desperadong hakbang ang akusasyon ng China na umano'y manggugulo ang civilian caravan upang iparatang sa China. We've been seeing reaction from certain Chinese-leaning media, and we see that this is not just absurd, but also desperate. This is an attempt to malign the legitimate activities of ordinary citizens doing legitimate initiatives in our own exclusive economic zone. And whatever they're saying is only as true as their fictitious 9-, 10- or 11- line, kung ilang dash na ba yan. Clearly, we want to say very clearly to China and to the world, we don't want to escalate violence. We don't want war. We want peace. But, unlike some others who say, well, you want peace, surrender. That's a bit too much, no?
Tatlo ang layunin ng civilian caravan. Una, ang makapag-convoy o magparada sa sariling exclusive economic zone. Ikalawa, ang paglalayag o paglalagay ng symbolic marker sa pamamagitan ng mga boya sa exclusive economic zone ng bansa. At ikatlo ay ang magbigay ng tulong sa ating mga kababayang mangingisda. Ayon sa atin ito coalition, walang balak makapagpatintero ang caravan sa mga barko ng China na maaaring makaharap sa West Philippine Sea. Ayon sa grupo, ang target nila ay maibalik sa dati ang paglalayag sa West Philippine Sea kung saan malayang makakapaglayag ang mga Pilipino at mga mangingisda sa sarili nating teritoryo. June, mamaya magkakaroon na lamang ng solidarity dinner dito sa Botolan, Zambales at tutulak na itong grupo papunta dito sa kabilang bayan kung saan magja-jump off bukas ng madaling araw. Diyan muna ang latest mula dito sa Botolan, Zambales. Balik sa'yo, June. Ibig sabihin na Ryan, dan sa Zambales ka ngayon, ready na yung mga kawani ng media dyan at lahat ng kasama dyan sa caravan na yan. Tama, June, ready na sila at nakap-designate na kung saan lugar sila o mga bangka sila sasama bukas at bawat bangka, merong 4 na malalaking bangka na i-designate para doon sa media at doon sa mga foreign observer kung saan mayroong mga leader yung bawat bangka na nagko-coordinate sa bawat isa kung ano man ang mga mangyayaring sa araw ng paglalayag. So ibig sabihin, ang mga kawani ng media, Ryan, ay hindi magkakasama sa isa lamang bangka. Hiwa-hiwalay kayo. Tama, June, naging drawlats yung ginawang pagsampa dito sa mga bawat bangka, no? Kasi merong mga bangka na ang capacity hanggang 15 yung capacity para sa media, meron naman 11 lamang. Ibig sabihin mas maliit yung bangka kumpara doon sa mga naunang 2. Ano ba ang estimated time of arrival nyo doon sa mismong tinatarget nila na paglalagyan ng marker o ng boya? June, hindi nila sinabi kung saan yung magiging lugar kung saan ilalagay yung mga boya dahil para hindi ito ma-anticipate ng mga barko ng China kung saan maglalayag. Pero inaasahan natin na bukas pag alis dito sa Zambales ng umaga ay makakarating na doon sa West Philippine Sea ng Huwebes at Biyernes makakabalik na dito ng alas 7 ng gabi. Sa Subic naman ang balik ng mga bangka, June. Parang kanina hindi ko medyo narinig, Ryan, yung 3 dayuhan na sasama. Ano ang naging interest sila? Parang bago sila sa pandinig o parang bago itong mga dayuhan ito dito sa West Philippine Sea. Tama ba yun, Ryan? Oo, June, mga foreign observer ito. Inimbitahan sila nitong coalition para nga mag-observe dito sa kanilang gagawin para mas mailathala pa sa international community kung ano ang tunay na sitwasyon dito sa West Philippine Sea. At sabi nga ng isa sa mga opisyal ng atin ito kanina na nakausap namin, ay isang paraan na rin ito para hindi naman masabi ng China na itong ating ginagawang ito o yung ginagawa nilang ito ng atin ito ay bias. Doon sa mga dayuhan na mamamahayag, meron ba doon na bansa na merong onting, kumbaga meron din nagkiklaim doon sa mga inaangkin din na teritoryo ng China sa lugar nila? Ganun ba yun? Karamihan ng mga international media na kasama, yung mga foreign media, ay mayroong galing ng Taiwan. Meron naman yung mga yung membro ito ng POCAP dito sa Pilipinas. At meron pa galing pa ng Hong Kong, may iba naman galing ng Japan para dito sa caravan na ito. Papaano halimbawa, Ryan, sinasabi mo nga hindi talaga hantong sa pambobomba ng water cannon ang mangyayari dahil iiwas ka agad ang grupo na yan. Papaano ito, Ryan? Oo, June, alam naman natin na gaya ng naibalita na merong mga grupo ang China doon sa West Philippine Sea na nakaabang na
na nakapaligid doon sa Bajo de Masinloc. Sabi nga ng mga organizer nito, depende kasi ang magiging sitwasyon kung talagang hindi natin kayang pumasok doon sa mas malapit, hindi naman natin ipipilit yon. Kaya yung water cannoning incident ay medyo malayo yon sa plano ng atin ito coalition dahil nga iiwas na sila kung meron ng banta na gano'n. Lalo na hindi naman kakayanin nitong mga bangka na sasakyan kung bobombahin ng tubig dahil mga gawa nga lang ito sa mga kahoy. Isa na lang, Ryan, kung sakasakali ba, naitanong nyo ba kanina na kung sakasakali na hindi mailatag yung marker na yan, maasabi bang bigo yung kanilang karawan na yon? Tatlo ang pagka nagawa na nila yung tatlo na yun, June, kahit pa mas short, sabi nga ng mga convener kanina, kahit mapaaga yung uwi, basta magawa na nila yung tatlo, ay masasabing matagumpay na itong second civilian caravan ng atin ito. At hindi naman kailangan na pumunta pa doon sa tabi ng Bajo de Masinloc para mailatag yung mga boya at maipamigay yung mga supply na dala nila para sa mga mangingisda. Alright. Ingatan kayo dyan, Ryan, sa inyong paglalayag mamaya. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nagain ng libel at cyber libel complaints si dating Senador Antonio Trillanes IV laban sa mga anyay na naninira sa kanya sa publiko at sa social media. May kinalaman ito sa umano'y papel ni Trillanes kung bakit nakuha ng China ang kontrol sa Bajo de Masinloc matapos ang standoff noong 2012. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Ngayon, nakita natin itong panahon na to ay makakakuha na tayo ng hustisya. Hindi natin ito inaasahan nung panahon ni Duterte, kaya ngayon natin naisipan i-file ito. Nakahanap na umano ng tamang tiyempo si dating Senador Antonio Trillanes IV laban sa aniyay mga naninira sa kanya sa publiko at sa social media. Kanina, naghain ng formal na reklamo si Trillanes sa Quezon City Prosecutor's Office para sa kasong libel at cyber libel laban kina dating Presidential Spokesperson Harry Roque, ilang reporters ng SMNI, vlogger na si Banat Bay at iba pang mga social media accounts na panig sa mga Duterte. Pinagbibintangan umano siya na dahilan kung bakit nakontrol ng mga Chinese ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Si Trillanes ang umaktong back-channel negotiator ng bansa nang mangyari ang standoff sa Bajo de Masinloc sa pagitan ng Pilipinas at China noong 2012. Ang paratang nung karamihan ay dahil binenta ko raw yung Scarborough. No? Paulit-ulit ito sinasabi kahit na ilang paliwanag na ang ginawa ko, kaya ngayon kakasuhan ko na sila. Ganting pahayag ng dating mambabatas, ang Duterte administration pa nga ang nagkaroon ng gentleman's agreement sa China tungkol sa paggalaw ng bansa sa West Philippine Sea. Dito makikita na kung ano yung binibintang nila sa akin na ito yung basis ng aking mga libel and cyber libel charges, yun pala sila ang gumagawa. Sila pala yung nagkompromiso nitong interest ng ating bansa dyan sa West Philippine Sea. Wala pang pahayag dito si Roque at iba pang mga inirereklamo. Nauna nang inamin ng China at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkakaroon ng informal na usapan. Nais naman itong maimbisigahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang malaman ang iba pang mga detalye ng naturang kasunduan. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naghain ng reklamo ngayon ang kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas laban sa mga nasa likod ng kumalat na deepfake video ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dumulog ang grupo sa tanggapan ng PNP Anti-Crime o Anti-Cybercrime Group kanina upang ireklamo ng paglabag sa Anti-Cybercrime Law ang sinasabi mga social media page
at accounts na nagpakalat ng deepfake video na gumamit ng umano'y boses ng Pangulo. Naniniwala ang grupo na isang banta sa national security ang naturang video dahil maaari itong maka-impluwensya ng paniniwala. Ayon naman sa ACG, pag-aaralan nila ang inihaing reklamo ng mga complainant. They're complaining about the use of the voice of the president. Alam niyo yun. So there must be an authority from the person like the president. They are authorized to file on behalf of the president. Or pag-aaralan pa yan ng investigator namin. And then meron naman silang abogado na to explain what are the requirements needed for the filing in case they are able to identify the person behind fake, deepfake audios. Nauna nang nilinaw ng Malacanang na peke at manipulado ang kumalat na video at sinabing ginawa lamang ito sa pamamagitan ng artificial intelligence. Tiniyak ng Land Transportation Office o LTO na hindi na magkakaproblema na supply ng driver's license card ngayong taon. Target ng ahensya na pagsapit ng Hulyo ay zero backlogs na sa license card at maging sa plaka ng motor vehicles. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Humigit kumulang mga 9.7 million cards ang na-bid out na po yan ng ating DOTR at LTO, so that there is no reason why we will not have enough cards for the entire year. No? Dahil nga dito, by July 1 of this year, dapat wala na pong backlog. Sapat na ang supply ng plastic cards para sa driver's license ngayong taon, kaya wala nang dahilan upang mag-issue ng mga papel na lisensya at magkaroon pa ng backlog sa pagre-release nito. Ayon kay Land Transportation Office Chief Vigor Mendoza, tiniyak niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pulong sa Malacanang na pagsapit na July 1 ay wala nang magiging backlog sa license cards at maging sa plaka ng motor vehicles. So that by July 1, lahat po ng mga motor vehicles po natin na bumili ng mga sasakyan, dapat nasa kanila na yung mga plaka po nila. Especially those who bought their vehicles in 2022, 2023, and 2024. Kaugnay nito, nagbabala ang LTO chief sa mga personnel nito at maging sa mga dealer ng sasakyan pat mailabas sa takdang panahon ang rehistro at plaka ng sasakyan o kung hindi ay maaring maharap sa kinaukulang parusa. Pwede ko dati pasarado yung dealer na yun, no? Regardless of who dealer that is. No? Kung talagang ayaw niya sumunod at patuloy ang violation on the timeline sa pag-deliver ng plates, papasarado na po natin yan. Dun sa mga tao naman sa LTO, the same thing. No? Ita-terminate po natin yan. Sa oras na maisumite ang kinakailangang mga dokumento, may 5 araw ang LTO upang iproseso ang rehistro at plaka ng sasakyan. 11 araw naman ang ibinibigay sa dealers upang maibigay ang OR, CR at plaka ng sasakyan sa may-ari nito. Ayon kay Asek Mendoza, naglabas na sila ng 100 show cause orders laban sa mga dealer na hindi pa rin naibibigay ang plaka sa mga motorista. Kaugnay naman ng plaka ng mga motorsiklo, target ng LTO na tapusin ang 11 million backlog motorcycle license plates pagsapit na June 2025. But we have a program of how to move this forward. By end of 2024, we would have addressed more or less 50% of the backlog. By June 2025, we would have finished the backlog as far as motorcycles are concerned. Para sa anumang reklamo sa mga dealer ng sasakyan at maging sa anumang problema sa kalsada, maaaring magpadala ng mensahe sa hotline ng LTO sa numerong 0929-2920-865. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi pinayagan ng Judiciary Justice Servers na makapasok sa win column ang DFA emissaries sa kanilang pagtuos sa pagpapatuloy ng second round eliminations ng UNTV Volleyball League Season 2. Nagwagi naman ng Senate Lady Defenders laban sa SSS Pension Protectors. Habang nananatiling mainit ang momentum ng BFP Lady Firefighters matapos maitala ang kanilang 6th straight win ng pataubin
o patumbahin ang top 1 team sa standings na PNP Lady Patrollers. Ito ang balita ni Harry Ilagan. Papunta sa Justice Servers, Pesebre catches the line. Ang sumbol ulit with the left hand, yes! To the pass, Tubiera, got it! Sa pagpapatuloy ng second round elimination ng UNTV Volleyball League Season 2 na ginanap sa Paco Arena, Manila. Sa first game, umpisa pa lang ng laban hanggang sa ikatlong set ay tinambakan na ng panalo ng Judiciary Justice Servers ang DFA Emissaries matapos manalo sa tatlong magkakasunod na set. Nagpakawala ng 43 total attack points at 10 service aces ang Justice Servers sa tulong nila Arnie Pesebre at Daralyn Yubuko kontra Emissaries na may 21 total attack points. Napiling best player of the game sila Arnie Pesebre ng Lady Justice Servers na nakapagtala ng 15 attack at 4 service aces. Nagtapos ang laban sa score na 25-11, 25-20, 25-19. Nasa ikapitong pwesto sa team standing ang Lady Justice Servers na may 3 wins at 5 losses. Habang pangwalo naman ang Emissaries na may 0 win, 8 losses. Salamat sa Diyos for this win. Ano lang, teamwork lang talaga, tulungan sa court, makinig sa coach, sa instructions ng coach. Walang madi-discourage pag nagkamali, pag nagka-error, okay lang. Tapos, suportahan. Hindi lang yung team sa loob, pati yung team sa labas. Pero isang nakikita ko is meron kasing isa or dalawa sa player ko na nagbe-break ng system, defense pattern. So, nasasabay sa lahat. Kasi once na na-break mo yung pattern, susunod eh. Pero once na nasa pattern ka, andun lahat, sabay-sabay, na-execute naman ang tama. Sa second game, umpisa pa lang ng first set ay nagpaula na agad ang cross-court attack at down the line hit si Pachari Semuang. Kaya 7 puntos agad ang naging lamang ng SSS Pension Protectors kontra Senate Lady Defenders. Ngunit din nagpatinag sina Javen Sabas at Menchi Tobiera ng Lady Defenders sa kanilang sunod-sunod na atake at blocking kontra SSS. Kaya nakuha ang panalo sa first set sa score na 25-23. Sa second set, sunod-sunod pa rin ang atake na ginawa ni Sabas at Tobiera ng Lady Defenders. Kaya nakuha din ang second set sa score na 25-21. Sa third set, dikdikan pa rin ang laban ng dalawang koponan. Panalo ang SSS sa score na 13-25. Natapos ang huling set sa score na 25-16. Nakuha ng Lady Defenders ang panalo. Napiling best player of the game si Javen Sabas ng Lady Defenders na nagpakawala ng 23 attacks at 3 service aces. Nasa ika-4 na spot naman ang Lady Defenders na may 4 wins, 4 losses na nakapagtala ng 46 total attack points. Habang nasa ika-6 na spot naman ang Pension Protectors na may 3 wins, 5 losses na nakapagtala din ng 46 attack points. Actually, practice talaga namin yun eh. For the past yung ilang days, siguro mga 3 beses kami nag-practice. So, yung mga weaknesses namin, yung mga tingin namin na pwede pa namin i-improve, doon kami nag-concentrate. Kulang kami sa character. Sa skills nakikita ko enough naman para manalo sana. Pero yung character building, yung bigla silang bumibigay, yung di nila nasusustain yung lamang nila. Sa third game, bantay sarado ng BFP Firefighters ang nangungulang team na PNP Lady Patrollers matapos manalo sa 3-1. Sa first set pa lang, pinagtulungan na nila Kia Gomez, Tess Oliveros at Mia Floronquillo ng PNP Lady Patrollers ang rookie team na BFP Lady Firefighters na mga sunod-sunod na attack points. Ngunit nahirapan ang Lady Patrollers sa floor defense ng Lady Firefighters kaya nakuha nito ang set 1 sa score na 25-15. Sa second set, bumawi pa din ang Lady Patrollers kaya nakuha nila ang panalo sa score na 23-25. Sa third at fourth set, nagpaula naman ang sunod-sunod na atake si Gang Abellana at Fanny Adolfo kaya nakuha nila ang dalawang magkasunod na set sa score na 27-25 at 25-16. Napiling best player of the game si Gang Abellana na may 11 attacks, 1 block at isang service ace. Nasa ikatlong pwesto na ang Lady Firefighters na may 6 wins, 3 losses. Habang nasa top spot pa rin ang PNP Lady Patrollers na may 6 na panalo at 2 talo. Talagang una pa lang pinaramdam ko talagang yung tiwala, yung connection ng coaches sa players talagang pinaramdam namin. Kasi
alam namin yung potential talaga nila eh. Siguro lumamang lang yung BFP talaga sa willingness nila manalo. Kasi kita mo naman, depensa, opensa, lumamang talaga sila sa amin. Siguro mag-ensayo ulit kami at tingnan namin kung ano yung mga lapses namin during game. Babawi kami next game. Samantala, abangan ang susunod na bakbakan, taligan ng public servants sa Win in Sports, Win for Charity, sa darating na Miyerkules, May 15, 2024, sa Paco Arena, Manila. Magtutuos ang Comelec Suffragettes versus Senate Lady Defenders sa first game, alas 12 ng tanghali. Susundan naman ito na paghaharap ng BFP Lady Firefighters laban Judiciary Justice Servers, alas 2 ng hapon. Habang SSS Pension Protectors at AAP Lady Gunner naman ang maglalaban sa Game 3, alas 4 ng hapon. Live itong mapapanood sa social media account ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagdagkalaman po. Alam ba ninyo na mayroong mga tao na kayang maamoy ang paparating na ulan? Kinumpirma po ng mga siyentipiko na may mga tao na kayang malaman kung uulan sa pamamagitan lamang ng kanilang mga pang-amoy. At ito ay may kinalaman sa mga bagay na humahalo sa hangin bago at pagkatapos ng ulan. Narito po ang ilan. Yung tinatawag na ozone, isang klase po ng amoy na nalilikha o nangyayari kapag nahati po ng kidlat ang oxygen at nitrogen. At ito ang lumilikha ng isang amoy na dinidescribe nila bilang clean or sharp. Isa pa ay ang petrichor. Ito yung amoy na sinasabi nilang amoy lupa. Maamoy ito kapag sumisingaw ang lupa dahil sa ulan. At nalalaman ng ibang tao na uulan na kapag ang amoy na ito ay nadala sa ibang lugar na hindi pa umuulan. Isa naman ay ang mga plant oils. Naiipon ito ng mga halaman kapag tag-init at kapag nabasa ng ulan ay siya namang umaamoy. Ayan. Kayo ba? Naamoy nyo ba na uulan? Sana may natutuhan po kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Naamoy ko na. Ang ulan? Anong naamoy mo? Si Alex. Mga nagugutom si Alex. Amoy ulam ba? Sige, nangangamoy na yung komentaryo ng ating mga ka-OC ngayong araw po ng... Anong araw na ba ngayon? Tuesday. Oy, Martes na pala. O, hinggil po sa usapin sa yung issue ng food stamp program ng DSWD na gusto nang gawing batas. Gawing batas. Sabi po ni... Ano ba yan? Pangalan niya? Bong? Si Bong BRML. Yan. Dapat trabaho ang ibigay ninyo kasi kabibigay nyo ng pera, aasa na lang lagi sa gobyerno. Yun. Iba talaga yung may pronunciation talaga sa Tagalog, 'di ba? May ganun. Kabibigay at kabibigay. Yun. Kung saan yung impit, tama ba? Kabibigay, ibig sabihin kabibigay mo lang. Iba naman yung manner. Kakabigay. Kabibigay nyo ng pera, yan daw ang nangyari. Yan. Pero may paliwanag naman din yung mga kongresista kanina na sinasabi nila parang ito'y kumbaga depende sa sitwasyon. Parang kailangan kasing ibigay, parang ganoon. Oo, parang connected dyan yung sasabihin itong susunod natin na magko-comment. Si Eddie Tubal, tama ba pagkaka-pronounce ko? Dapat yung tulong ng government doon sa walang-wala talaga. Di na kaya mag-work. Di naman pwedeng sabihin na aasa na lang sa gobyerno. Meron talagang walang kakayahan. Oo. Meron naman talaga kasing ganun talaga, di ba? Yung meron, meron mang gusto sabihin natin capacitated talaga, may kapansanan and walang kakayahan. O yung talagang nasa pinakaibababa. Oo, wala talaga siya opportunity na hindi naman pwedeng hindi kakakain. Correct. Yun. Talagang magpapalit na ako ng salamin.
Malabo na ba Oo. talaga? Kahit anong gawin ko talaga, nagdodoble na. Tama talaga pag nung naalala nung araw pag, di ba? Nagdodoble tingin, parang ganun. Yung pala, ito na yung nararanasan natin ngayon. Kaya medyo tataas tayo ng grado ng onte. Sabi po ni, pangalan to? Daddy's Angel. Sabi niya, much better po if mag-focus ang government sa local products ng mga farmers instead of maging dependent po tayo sa pag-i-import. Ito yun naman yung sa higil sa Rice tarification. yung NFA, no? Dahil yung gusto nung Kongreso, bigyan sila ng kapangyarihan mag-import. Dumating ngayon si Senator mga ayaw Villar. sa Senate. Si Senator Amy Marcos, hindi pwede. Sabi ni Senator Villar, nung kami bumibili sa inyo para ipamahagi sa mga nasalanta ng bagyo, hindi nyo kami pinagpila. Ngayon, no. Magtuos tayo, Talaga nga naman, Sige. Sabi naman ni Florentina Landong, gumawa sila ng batas na mabigat ang parusa sa smuggler at nag-overprice ng bigas. Yung rice tarification law, ayan, maluwag ang mag-import kaya wala nang gustong magsaka. Napapabayaan ang farmers. Ba talaga? Sige. At salamat po sa ating pong ito yung mga dahilan kung bakit naka 4 million na tayo, di ba, Monica? Tsaka napansin ko recently, puro mga bago yung, yung mga nasa-shout out natin. Ibig sabihin, marami talaga mga bagong kausi. Kasi nga, alam mo tayo, kasi pag may bago tayong kausi, meron tayong mga kausap, kumbaga na-i-introduce natin yung ating channel yung YouTube channel natin. Nagkakaroon tayo ng subscriber ngayon. Kung dumadami, kahit saan ka mapunta, pagka nagiging buwang bibig mo yan, simpleng bang naging bagong kaibigan mo na Alex, no? Kasama mo na siyempre sa ini-introduce mo yung YouTube channel natin at iba pang mga social media platforms natin. Sasangay-sangay kasi yan di ba? Katulad po ni Franco Asmulo, si Rex Gagula Santillan at si Jack Robert. Maraming salamat po sa inyo pong pagsuporta. Gayon din kay Orly Nuestro, Agosto Gaudiel at MMK Maigi Manuel. Maraming salamat. At narito po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Awit 28:7 na nagsasabi, ang Panginoon ay aking kalakasan at aking kalasag. Ang aking puso ay tumiwala sa Kanya at ako'y nasaklolohan. Kaya't ang aking puso ay nagagalak na mainam at aking pupurihin siya ng aking awit. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.